Sama-sama natin pakinggan ang mga legit na kwento ng mga Dabber Gods dito sa Babala. Huwag kayong ganun. Okay. Ang mga maglalaro ngayon, partner for 8 years, Tracy and Kathy. Hello po. Tracy Hi, and boss. Kathy. Tracy and Kathy. 8 years. Po. Wow. Ika saan kayo? Taga Makati po. Makati po. Sa Makati? Parang malungkot ka. Hindi naman. Treka. Oh, saan kayo nagkakilala? Friends of friends po. Friends of friends. Friends of friends. Apo. Friends niya. Mutual Na naging- Kaibigan niya, kaibigan mo. Apo. Mutual friends. Nagkaibigan kayo. Okay. Kayo ba'y judgmental? Opo. Very good. Okay. Ito na, ang mga Dabber Gods na i-judge ninyo, kikilatisin ninyo. Dabber Gods? Thank you, Bossing. Boss Joey, good luck sa ating mga players. Protect your choices dahil kasama natin sa pagkilates ang Dell Gentle Protect Fabric Softener. Alagang all-in-one. Eto na po, si Legit Dabber Gods, number One. 1. Hello, Tower Cats! Ako si Analisa Tabuena ng Imus, Cavite. May kasabihan po tayo, hanapin ang paraan, hindi ang dahilan. Good. Correct. Ayun, now let's meet Legit Dabber Gods, number 2. Good afternoon, Dabber Cats. Si Irene, Antipolo. Try and try. Pag napagod, matulog. Ay. Eto na si Legit Dabber Gods, number 3. Magandang tanghali, Dabber Gods. Ako si Princess ng Nabota City. Naniniwala sa kasabihang, change is the only constant thing in the world. Okay, now let's meet Legit Dabber Gods, number 4. 4. Magandang tanghali na barkads. Ako si Rod, na taga Marikina City. Naniniwala sa kasabihan, kapag may sinusok at walang madukot, may nandukot. My point. Report mo na agad sa barangay. Okay. Tingnan ko pagka-judgmental ninyo. Ano sa tingin niyo ang kwento nila? Mga business owners. Okay, lakas. Wow. Ako, kinilabutan ako sa lalim. Mga business owners. Ikaw, Kathy. Parang mga singer. Ha? Parang mga singer po sila. Mga ano? Singer. po. Mga Singer. Opo. Lalo ako kinilabutan, ha? Grabe kayo kay Joe. Lalim, eh. Oo. Oh, yan. Nakita-kita ng mga balahibo. Oo, ang lalim, eh. Oo. Alam nyo ba? Oo. Na ating mga bisita ay mga stroke survivors. Uusapan natin yan. Kasama natin ngayon si Dr. Jose Cabrera Montemayor Jr. Isa po siyang cardiologist para mas maipaliwanag ang pag-uusapan natin ngayong araw. Tanungin na kaya natin. Doc, Dok, unang tanong. Ano po ba ang stroke? Anong kaibahan nito doon sa attack? Heart attack. Ah, Okay. Heart attack. Ano po ang kaibahan? Dok, for 20,000. Yeah. Ang stroke po, yung pagbabara ng ugat sa utak. Ano? Pero yung heart attack, pagbabara rin ng ugat sa puso naman. No? Pero kung titingnan mo, pareho lang yung causes niyan. No? Hypertension, diabetes, cholesterol, no? Mataas sa cholesterol. At ang nadiscover namin, ang common ground ng lahat na yan ay stress. No? Yung Stress. tension po, no? Araw-araw na tension, mga problema, no? Yan po, no? Kasi yung pag-tense ng isang tao, kahit bata ka pa, no? Ay nagkakos ng mataas ang presyon, at tataas din yung ibang mga parameters mo sa blood chemistry. So, yan po. At makikita natin, although ang mga ugat, no, pag nagbara, sa utak, heart attack, sa brain naman, ay stroke. Ano? At meron pa, no, yung minsan malalampasan ang brain at saka heart, pupunta naman sa kidney. Karamihan naman yan ay Yung third party dialysis. Opo. Okay. So, simple-simple, no? Talagang yung utak at heart. May tanong ako, Dok. Hindi, seryoso to.
Pag nade-develop ang baby, ano unang nade-develop? Ang utak o ang heart? Puso. Well, yung pong on the third month, no, kailangan po yung yung puso muna. Kasama, magugulat tayo, ang puso kasama ng kamay, no, kaliwang kamay. So nauna ang puso sa utak? Kasi ang development ng brain complex po, no. Pero ang on the third month, ang ating panga, no, ang ating kamay, left hand, at saka puso, iisang laman lang yan sa development ng baby. So, eventually, magde-develop yan hanggang lumabas ang baby, no? Pero yung iba, hindi pa nagsasara yung ibang mga ugat. Kaya may mga tinatawag na butas. No? Yun po. Blue, yun yung blue. Pero yung brain, continuous pa ng development. Okay. Hindi lang pala cardiologist to. OB rin pala. So may natutunan Dok, marami pa kayong mga tanong. Ha? Diyan lang kayo. Okay nga, Alex, ha? Thank you, Doc. Okay, thank you. Ito na, para sa unang tanong, step forward number 2, Rin, and number 4, Rod. For 20,000 pesos, Tito Sen, ano ang tanong? Sino sa kanila ang dalawang beses na stroke? A. Rin. B. Rod. Quiet. Dalawang beses. Not one. Not once, but twice. Ako sa tingin ko si Rin. Si Rin ba o si Rod? Meron kayong 10 seconds to decide. Timer, go. Tingin mo. Sino sa tingin yung i-strokein dito? Si number 2 po, si Sir Rin. Si Rin. Yes po. Rin, ha? Si Rin daw. Bakit? Ayoko mag-judge. Si Rin daw ang dalawang beses na stroke. Alamin natin. Tanongin ko lang si Doc, sandali. So yung heart attack sa heart, so pwede rin tawaging brain attack yun. Opo, actually, ang stroke, ang tawag brain attack. Oh. Ano, kala nyo, salbahe lang ako, no? Okay. Ay, maraming alam niyan. Sige nga, pahulaan nga natin kay Doc kung sino dito ang dalawang beses na stroke. Yun po number 1. Ito, Si Rin po. malalaman po natin, Doc, for 20,000 pesos. Hindi si Doc yung player. Inanong ko ba kanina? Si Rin Inanong daw. alamin natin. Ang tanong! Si Kuya Rin nga po ba ang dalawang beses na na-stroke? Nako. Ano? Ayan na. Hindi tayo nagkakatuwaan, bossing, ha? Dahil... Paano na? 20,000. Yung 10,000 kay Doc, ha? Adamer kasi tayo nagkakatuwaan dahil dalawang beses na stroke. Si Rin, kundi tama yung pili nila. Tumama yung sagot. Kuya Rin, dalawang beses. Ano pong mga taon nangyari ito? 2010, 30 years old. Ilang taon kayo? 30. Okay. Tapos, itong nagkasabay na yung bypass ko, 2019, nagpalpate yung heart ko. Oh. Kasama na sa 38 na ako nun. Oh, ano nangyari doon sa una? No, Sa Batang-bata una- pa kayo noon, 30 anyos. Sa una, ang trabaho ko po kasi is, nagtatrabaho ko sa pagkain. Tapos, Ano yung napadami, kuya? Napapadami ka ng kain? ibig inabuso sabihin? yung katawan, puyat, alak. Sigarilyo. Ay, hindi ako naninigarilyo. Pero chances of second smoker, yung mga kasama ko. Okay. Pag second smoker ka, mas malakas yung... Sabi nga daw. So, Kuya Rin, 30 po kayo nung nangyari yon. Ang nangyari sa akin noon, kumapal yung labi ko, umano yung ulo ko, parang Kuya kumapal. Rin, literal na kumapal yung labo? Yung Yung din? pakiramdam. Okay. Yung ulo, medyo tapos di na ako nakapal na rin. nakakapagsalita. Pero yung mind ko, presence pa. So, Parang lumaki yung ulo mo, feeling mo. Parang feeling ko lumaki, pero nakakapaglakad pa ako. Ang unang ginawa ko is, humanap ako ng kaibigan.
humingi ako ng tubig na normal lang. Kuya Rin, nung nangyayari yan, mga ilang oras to? Yung sinasabi mo na nangapal, tapos nakahingi kayo ng tulong. Hindi ko Biglaan maano po kasi- ba? Biglaan siya kasi medyo medyo stress up, galing trabaho. May ka-idea ka ba kaagad na parang nai-stroke ka? No, kasi sporty ako eh. Oh. So, feeling mo ano lang yung nangyayari sa'yo? Parang parang nabate. Kaya kung naniniwala kayo sa bate. Usog. baga. Usog, ganun. And then Kuya Rin, 30, you were young, athletic, may abuso ng katawan ng konti. Mula nun, ano yung in-adjust ninyo? Bago nangyari Bago nangyari yung pangalawa. Nag-adjust ako ng onti. Siyempre. Konti lang. Konti lang. Bawas ng onti na Bata pa eh, 30. Bata pa Okay. Siyempre. Bawas ng onti. Pero na around, nung dumating yung pangalawa, siyempre, nag-alaga ako ng magulang ko by Alzheimer's disease. Ako na nag-aalaga. So, may kapatid din ako, stroke patient din po. Nasa lahi ba? Ewan ko kung, Doc, ilahi ba yun ngayon? Ayan. Opo. Yes, Doc. Ang gandang sagutin yung Doc. Opo, kasi dalawa Magandang sila maliwanagan magkapatid. kami, Doc. Gain to the vein. Yung pagkakaroon po ba ng stroke at heart attack, does it Yan. run in the family? Opo, actually 90% familial ang tawag namin, no. Pero maraming mga tao hindi nila alam na stroke sila, no. Yung biglang mangingimi yung kamay, tas magmamanid ang mukha. Yun na yun. No? Minsan nawawala po within 2 hours lang, no. Ang tawag diyan TIA, transient ischemic attack. Pero nawawala rin yun. Hindi nila alam, yun ang mild form of stroke na. Parang mild stroke na pala Opo, yun. pero may total recovery within 24 hours. Ano, yan. Doc? Namamanhid yung kamay? Opo, kaya mahuhutal, o kaya bigla na lang hindi makapagsalita. Yung iba naman, yung may tinatawag na transient blindness. Yung biglang mabubulag talaga. Babalik Tapos, din. 4 minutes lang. 4 minutes lang po. At saka, minsan umaabot ng 1 oras. Pagkatapos, pag na-restore, o Okay kaya na hindi ka ulit. makapagsalita, na-restore, actually stroke na yun eh. Yung alam nating stroke na na-paralyze yung paa, kamay, nangiwi yung muka, yun po yung conventional stroke. Pero yung iba, no, yung kayo natulala, no, nakalimutan ng actually mild form of stroke na yun eh. Ang tawag po TIA, transient ischemic attack. Opo. Tapos nabanggit ni Kuya Rin na nasabay na rin sa bypass? Yung pangalawa po, Pangalawa. ang nangyayari naman po, kasi tricycle driver din po ako, additional po, referee din ng volleyball. Rumaraket. Nagta-tricycle po ako noon, mabuti na lang po, wala pong pasahero. Okay. Biglang nag-blackout. Yung tricycle, sinasabi niyo, sir, na nag-blackout yung mata ko. Awareness din lang po ako. Pinatay ko yung makina ko para antimano. Hindi na ako makabangga at hindi na ako makaano ng Alam mo na ito na, pangalawang beses na. Pangalawang beses, pero hindi ko pa rin alam kasi. Siyempre, sporty nga. The word is sporty. Malakas ang katawan, malakas ang lakas loob, lahat malakas. Hindi ko alam na nag-stroke na rin pala ako noon. Kasama noon, biglang sumabay naman yung heart attack ko na hindi ko alam. Ang alam ko is trangkaso lang. Bakit parang sabi mo, hindi mo alam, magkaiba ba yung na-experience mo na feeling noong first stroke dito sa pangalawa? Sa pangalawa kasi, nag-blind. Yung sinasabi ni sir, Hindi biglang iba nawala yung ang paningin ko. manifestation. Tapos biglang na-restore siya after a few minutes. So, okay, Kuya Rin, 2019 nangyari yan. Yes. How are you now? Fully recovered? Anong adjustments? Adjustment, yung mga bawal, talagang bawal na. Chicharon, bawal na yan. Mga inom, ganyan. Medyo may konti pang chicharon. Kasi hindi naman maiwasan pag Friday na, di ba, munggo. Masarap Pero ang chicharon. nakakapag-exercise pa rin kayo. Naglalaro na uli ako ng volleyball. Very good. Pwede ba yun, Doc? Na naka-bypass na po siya, nakadalawang stroke na po, but he went back to his normal activities. Opo, actually, in-advise namin, no, yung sa part of recovery, yung magwa-walking, no? Pero hindi maganda yung vigorous exercise. Hindi strenuous. Bawal po yung actually yung ginagawa sa gym, yung magbubuhat ng weights, ano. Ang importante lang, walking lang. Actually, Galaw-galaw lang, no? Opo, 30 to 45 minutes a day, kahit sa ordinary na tao. Doc, yung pagkanta po ba sa pagka yung between commercial breaks, nakaka-trigger po ba yun?
Actually, maganda po yun eh. No? Yung ba yung pag kumakanta ka nung malakas na malakas? Kung hindi maganda yung kumakanta, paano? Lumalabas yung pressure natin. Okay pala. Ano ka ba? Hindi naman ako nai-stroke. Hindi, asking for a friend lang ako, mamala. Thank you very much, Alam Doc. mo na ha, ingat pare. Kasi sabi nga niya, Doc, sporty siya, nag-volleyball ulit. Di ba parang strenuous din yung ginagawa niya? Takbo-takbo, habol bola. Rin, ingat ha. Ingat na. Train. Oo. Tsaka bukas Friday, bawas-bawas ng chicharon ulit. Yung munggo nyo, tanggalan nyo ng chicharon. Thank you, Kuya Rin. Ingat. Kasabi naman natin si Rod. Si Rod. Alam natin kung Road ano to nangyari. recovery. Simulan natin sa ilang taon ka, Rod? How old are you? 43. 43. Ang bata. Kailan ka na-stroke? Anong taon naman? May 18, 2021. Pandemya na. Oo. Ano yun? Ano nag-trigger nun? Parang stress? Ganon? Lapit na yung mic. Bali, may tumatawag sa akin na sa cellphone, sinagot ko, tapos bigla lang akong dahan-dahan na bumaksak. Sino yung tumawag? Hindi ko na. Ano bang sabi sa cellphone? Sinusundo kita? Ano ba? Wala po. Kalimutan ko. Na-stress ka na. So, na-stroke ka na pala nun? Na-stroke na pala. Paano mo nalamang na-stroke ka na? Actually, hindi ko pa nga alam na na-stroke ko dahil wala pa akong malay about 30 minutes. Stroke eh. Bago ako nagkamalay, after 30 minutes. Tapos completely nag-blackout kayo? Inimatay. Hindi mo na maalala. Hindi maalala po talaga. Doc, ano po bang paunang lunas sa mga ganyan? Halimbawa, meron tayong dabarkads na yan, tulad niyan, biglang... Nawalan na ng malay tao. Opo, actually, ang napaka-importante dyan, yung oras, no? Kagad pupunta sa hospital. Kasi i-assess yan kung talagang stroke nga yan, no? Kasi lalo na yung stroke ngayon, hindi na kagaya nung nakikita natin na paralyzed, no? Meron tinatawag na prodrome, ano? Yung prodrome, warning signs yan, no? Yung hilo mo, hindi nawawala sa pahinga, no? O persistent pa rin, no? Masakit ang ulo, minsan nasusuka, no? Pero yung biglang nasusuka, baka mataas na ang presyon niya. Kasi may mga tao na kahit mataas ang blood pressure, natotolerate pa rin nila. Minsan, 180 na, over 100, sasabihin, normal pa eh. Sa kanila, normal pa. Pero actually, hindi. No? Hindi na yung normal. Opo, ang normal na ngayon, binaba ng yung WHO hypertension definition. Dati, 120 over 80. Hindi na po, no? 110 over 70 na. Doc, kung mata-mata ho, paano? Kung alimbawa po, yung paano ho ma-identify, halimbawa kung kayo po ay may kasamang you suspect na-stroke, paano po yung mata-mata, yung pwedeng maspatan visually? Kung sa, yung nakikita na po, no? Opo, visual cues. Visual case, yung bigla na lang siyang mawawala ng memorya, no? Bigla po, no? Pagkatapos, hindi ka na minsan makilala. O kaya yung pagsasalta niya, bulol na. No, nag-i-stammer siya. Magbulol. Opo, mabubulol siya. Minsan, hindi na confused siya. No, yan ang pinaka number one na niya. Confused siya. Disoriented. Opo, hindi na niya, parang pag tinanong mo, pati pangalan niya, minsan hindi na niya alam. Ano pong pangalan mo? Alam pa po Okay, okay. Opo, Yeah, Rod. naka-recover na. Ano pong mga affected areas nun normally? Sa brain. Sa physical. Actually po, no, pag nagbaray yung kaliwang ugat mo, ang kanan ang affected, no? Yung mukha, yung magkakaroon ng drooping ng mata mo, no? Drooling of saliva yan, nakaganon, no? Ang unang pagagawa nyo, kung meron kayong kamag-anak na nagsususpect ka ng stroke, pangitiin nyo siya. Ngingiti. O gumiti ka, sabi mo, hindi pantay. Pag hindi pantay, yun na yun. Tapos palabas mo yung dila, nagde-deviate na. Yan po yan, stroke na yan. Yan. Smile. Ganda! Okay na. Natumba. Uy! Kaya palagi niyo pinapangiti si Wally. Check lang. Oo, Kuya Rod, kamusta po kayo ngayon? May trabaho po ba kayo ngayon? May trabaho po ako. Nakabalik na sa normal na pamumuhay? Nakabalik na po. Ano po sinabi ng doktor? Hindi naman daw gaano kalala yung case mo ng stroke? Actually, wala mo siyang ganong sinabi sa akin, pero nagbigay siya ng maintenance na gamot. Maintenance at adjust na rin po sa sarili ko. Lifestyle. Okay, Kuya Rod, mag-iingat po kayo at Ingat po. at iwasan po natin yung mga pinagbabawalan na ng mga doktor. Thank you, Kuya Rod. Thank you rin po. Okay. Okay. Good luck. Thank you.
Kayo, may 20,000 na. Pwede pa madagdagan yan dito sa huling tanong. Oh, dalawang dyan. For 30,000 pesos, Tito Sen, ano ang tanong? Sino sa kanila ang single mom? Uy, kinikilabutan ako. A. Annalisa or B. Princess? Iba naman, iba ng konti. Simple tanong. Sino sa kanila ang single mom? Bigyan namin kayo ng 10 seconds. Timer. Go. Sino sa kanila? Sino ang single mom? O, baka may magalit na naman. Ibig sabihin, na-strokan. Na-strokan. Ikaw? Sino? Si number 3 po. Si Miss Princess po. Si Princess. Si Princess daw ang single mom. Siya nga ba? Alamin natin. Si Princess ba ay single mom? Bawal. Oh! Sayang. Akala ko perfect yun eh. Wow. Judgmental kasi kayo. Ayan. Si Ate Princess ay may asawa at may anak. May asawa po pero namatay po yung baby ko noong Uy. Kailan po? 2021 po. Uy. Pandemic. Yes po. Isa din po yung reason na yun kung bakit po ako na-stroke. Nag-enclampsia po ako noon ng BP ko po 210/130. Tapos wala po akong nararamdaman. Hindi po ako nahihilo, hindi rin nagsusuka kahit mataas na yung blood pressure ko. Tapos yun daw po yung nag-trigger din kung bakit po ako na-stroke after 2 months ng panganganak ko. Yung sinasabi ni Doc, stress. No. Opo. Pero ano po yun habang nanganganak? Ano po, bali 5 months pa lang po yung pregnancy ko. Nagpa-check up po ako nun. Tapos nung nalaman pong mataas yung BP ko, diretso ER na po. Agad-agad? Opo. Kasi ang taas na po ng BP, hindi na po, uncontrolled na po siya. Tapos, nung in-ultrasound po ako, naubusan na daw po ako ng panubigan. So, kaysa mamatay pa daw pati ako, nilabas na po yung baby. Pero nabuhay po yung baby. Pero 2 days lang kasi nga po premature siya. 5 months eh. Tapos po like after po nun, dun po kayo na-atake ng stroke. After 2 months po nung pagkakasesaryan ko, doon naman po ako na-stroke. Best friend po talaga ng kahit anong sakit, ang stress po, Dok. So, paano, nasan po kayo nung inatake po kayo nung? Good thing naman po, nasa bahay lang po ako nun. Kakatapos ko lang po nun magmerienda ng spaghetti at penoy. Tapos nung magpapalit na po sana ako ng Yung pong spaghetti po ba ninyo ay pataas or pababa? Saan po doon? Ay, may smile din. Spaghetti tsaka penoy. Opo, tapos nung magpapalit na po sana ako ng damit, nung naglalakad na po ako, para po akong biglang natisod na lang, bumagsak po ako. Tapos hindi ko na po kaya, parang manhead or weak na po lahat ng body parts ko. Nakailang penoy po kayo? Isa lang po. Isa lang. Sa puti po ba ito or yung sa ano? Pero ano po nangyari? Pwede mo ikwento yung feeling? After po yung natalisod po. Nung natalisod po ako, nagpapatulong po ako sa husband ko na itayo ako. Tapos nanghihingi po ako ng water. Kaso, nung naabot na po sa akin, bumabagsak po. Tinatry ko po siyang kunin, yung tumbler or yung baso. Pero bumabagsak na po yung left arms ko. Tapos, na-notice nila na parang tumutulo na daw po yung parang nawala na ng parang pakiramdam, ganon. Bagsak na yung, kumbaga bagsak na yung face ko sa left part. So tapos, anong ginawa nung husband mo? Ano Dinala ka po, na sa ospital? nung tinayo po ako, ang weird lang po kasi nung nangyari, after po noon, nakabalik po ako sa normal, akala ko po okay na po. After an hour or 2, parang bumalik po ulit ako sa normal, nakapagsalita po ulit ako, di po ako nawala ng malay. Nakapagsalita po ulit ako, tapos nagagalaw ko na po ulit yung left arm ko. Tapos, since kaka-count ko lang po nun sa confinement sa hospital, parang pandemic din po, ang hirap din po. Kaya sabi ko, ipagpabukas na lang po namin. Nung pagising po kinabukasan, yun na po, hindi ko na po ulit siya magalaw. Meron palang ganon, Dok. Nakaramdam ng tapos nawala.
bumalik Opo. sa normal. Yan pong case niya, no, dalawa po sa pagtaas ng presyon sa isang buntes. No? Ang tawag, pre-eclampsia. Ito, yung nangyari sa kanya, pre-eclampsia lang. No? Hindi pa masyadong malala. Ang malala po, yung eclampsia. No? Yan po yung classic case sa mga nagagawang pelikula, no, na papipiliin. Sino bang gusto mo mabuhay? Ang nanay o yung baby? So, obviously, sa case niya, dineliver kagad yung baby para i-save yung buhay niya. Kasi minsan, pag nag-convulsion niya, minsan hindi masasave yung pati nanay. Opo. Thank you, Doc. But after your stroke, may therapy, nag-therapy ka ba? Nag-try po kami magpa-therapy noon. Kaso po, dahil kakagaling ko lang po siya sa cesarean, after 2 months po kasi nung panganganak ko, na-stroke po ako. After po noon, hindi po ako tinatanggap sa therapy. Since kakagaling lang po sa major surgery. So, ang nangyari po, parang self-therapy na lang po muna yung ginawa namin. Nagpa-follow po kami sa mga YouTube links, gano'n. Marami naman sa internet, no? Pero kumusta ka ngayon, Princess? So far, okay naman po. Nakakapagtrabaho naman na po ulit. May work ka na ulit? Yes po. Pero yung Pangangatawan, okay na yung mga... Okay naman na po. Kailangan alagaan lang talaga ang sarili. Thank you, thank you. Thank you, Princess. Salamat. So, si Annalisa ang single mom. Right? Hello po. SM. Kailan po nangyari yung stroke mo po? Bale, January 1, 2016, sumakit ang ulo ko noon eh. Bale, akala ko po, migraine lang. Di, uminom ako ng gamot. And then, itinulog ko. Kinabukasan, ginising ako ng ate ko. Nakita niya po kasi tabingi yung bibig ko. Tapos, yung mata ko nakabagsak na. And then, tapos nung pinalabas niya ako ng kwarto, doon na nagbisa yung sobrang matinding sakit ng ulo ko. Tapos, nabulol na ako. Yung left side ko po, nanghihina na, parang sobrang, hindi ko na maigalaw. Talagang, yung... Bagsak na talaga ako. Then, dinala ko sa ospital. Ilang ospital din yung sa akin kasi puno na, nag-reject sa akin. Then, dito na ako sa Manila na confine. And then, yun, pagdating dyan sa ospital, nakita po na yung dito sa lalamunan ko sarado na, kaya nilagyan agad ako ng NGT. Tapos, sabi ko ng doktor, yung potassium ko tsaka yung BP ko sabay nagtaas po eh. Kaya yun po ang dahilan ng pagka-stroke ko. And then, after nun, ng bali 1 month ako na confine. And then, paglabas ko, naka-NGT po ako noon. After ng ilang days lang, Dok, 2 to 3 days lang, binalik agad ako ng pamilya ko sa ospital kasi dumugo po yung NGT ko. Tapos, nalambot na. Pwede pong paulit from the top. Nalambot na po ako, lungay-ngay na ako. Sino pong kasama nyo nan bilang single mom po kayo? Wala po kayong kapartner? Bali, pamilya ko. Nanay ko, mga kapatid ko. Ganyan. Pero single mom po kayo, nasan po yung anak niyo po nung time na yun? Kasama ko, nandiyan kasama ko siya. Kasama niyo. Tapos Ilan taon na ba yung anak ninyo? 19. 19 na. Yung panganay ko, may asawa na. Ilan po ba anak nyo? 2 yung Dalawa. panganay Sino ko. po itong nasa likod? Hindi yan Bunso niya, po, anak. Friends. Kaibigan lang. Kaibigan lang. So yung mga anak niyo po yung nagbantay po sa inyo. Tapos then, after nun, nakalabas ng ospital, 1 year po ako tinerapy. Salamat sa Diyos, okay na po ako ngayon. Sabi nga ako ng doktor, ng therapist, nagulat nga ako sila, hilamelato ng Diyos kasi ang bilis na recovery ko. Ngayon po, eto, thank God, sa kabutihan ng Diyos, nakapaglako na ako ng, nakapagtinda na ako. Nakapagtinda na po. Okay na, kahit po ako, lumakad ako sa initan, okay na po ang pakiramdam ko. Naglalako ka pa din. Oo, salamat Anong binibenta po ninyo? Merienda po, gaya ng turo, ng marulang. Thank God talaga, salamat sa Diyos kasi pinagaling niya ako. Good. Yan, salamat sa Diyos. Thank you po. Thank you po. Ingat po kayo sa inyong paglalako. Thank you. Maraming salamat sa mga bisita nating nagbahagi ng kanilang mga kasaysayan. Salamat din kay Doc Jose Tocayo Cabrera Montemayor Jr. Baka po may paalala lang kayo sa mga Dabarkads natin, Doc. Para maiwasan itong stroke. Paano ba maiiwasan po?
Actually, may iwasan po natin ng stroke. Ano? Number one dyan, yung stress. Stress. Ano? Okay. I-prevent natin. Actually, we can modify our activities every day. Ano? May mga ibang tao kasi, malaking problema, ay maliit na problema, pinapalaki. Pinapalaki. Ano? Okay. Lalo na yung mental stress. Ano? Yung physical, hindi masyado yan eh. Yung kakaisip araw-araw. No? Yung ibang mga pasyente, dinadala sa amin, actually, yung iba, dead on arrival na. Habang natutulog, na stroke. No? Hindi lang 2,000 ang namamatay habang natutulog. No? Kasi yung bago matulog ay masyadong stressful ang maraming problema. No? Yung iba naman, no, meron tinatawag, gusto ko magbigay ng attention din sa sinasabing bangungot. Ano? Actually, yung iba dyan, heart attack din, tsaka stroke. Ano? Yung kumakain na masyadong maraming kanin sa gabi na kasama yung alcohol. Babagsak po yung potassium natin. No? Pangalawa, tingnan nyo mabuti yung cholesterol nyo. No? Kung mataas, at saka yung lalo yan, may mga diabetes. Dapat properly controlled. Ano? Ang normal dyan, hanggang 110 lang. No? Hanggang 110 lang. Pag 120 na, pre-diabetic na yan. No? So, yan po. Yan po yung mga dapat nating anlahanin. At palagi tayong mag-pray. Maraming salamat po, Doc. Ibig sabihin, avoid rice before sleeping so you will rise in the morning. Okay. Tama. Seryosong usapin ng stroke. Sana po ay marami kayong natutunan sa mga bisita natin ngayon.